Sa ating hapagkainan, hindi mawawala ang kanin. At para lalo itong pasarapin, isang celebrity chef ang bibida ng kanyang rice recipe na patok sa pamilya. Sabi nila, mag-ingat daw sa pagkain ng itim na bigas. Ang kwento kasi, may isang napakagandang dilag na natipuhan ng isang ubod ng gwapo at matipunong binatilyo. At lagi niyang pinagmamasdan at dinadalaw ang magandang dilag. Hanggang sa dumating ang araw na ito ay kanyang naisama sa kanyang tirahan. Dinala niya ang dilag sa kanyang kaharian. Yun nga lang, hindi ito katulad ng ating inaasahan. Subalit ang gwapong binatilyo ay isa palang engkantong nagkatuwang tao. At para makuha ang natipuang dilag, naghanda siya ng piging at kabilang dito ang kaning itim. At nang ito'y kanyang kanin, hindi na muling nakabalik pa ang dalagita sa mundo ng mga tao. Chika lang naman yan, mga mamis. Yan ay isang kwentong bayan lang. Pero ang good news, hindi totoo na dapat iwasan ng black rice. Bagkus ay dapat nga itong kainin dahil healthy ito. Imbis na mga kwentong katatakutan, ang dapat mas bigyang pansin ay ang katakot-takot na benepisyong maaring makuha mula sa mga organic na bigas gaya ng black rice. Kumpara sa ibang uri ng bigas, mas mataas daw ang tinatawag na purple anthocyanin content nito na bukod sa nagbibigay ng itim na kulay rito, ay isa ring indikasyon na siksik ito sa antioxidant. Kaya naman pala ang celebrity mommy nating si Bettina Carlos hindi nagpasindak sa kakaibang kulay nito. Anyway, itong risotto recipe na to, kaya ko siya na-discover kasi nung time na meron kasi akong depressed mode na sabi ko, bakit lahat sa pamilya ko magaling magluto? Ang nanay ko magaling magluto, ang lola ko magaling magluto. Pero ako hindi ako marunong magluto. So punta ako ng bookstore, bumili ako ng Italian recipe book. So doon ko nakilala si risotto. Ang risotto alla Bettina, talaga naman daw kakaiba. Dahil para sa Italian creamy rice dish na ito, black rice ang kanyang iluluto. Ihanda na ang mga sangkap. Siyempre, present ang bawang at sibuyas. Maghanda rin ng butter at parmesan cheese. Maghiwa naman ng chorizo, manok at mushrooms. At siyempre, huwag kalimutan ang black rice na mabibili sa mga supermarket. Ayan, handa na ang ating sangkap at recados at sisimulan na natin ang pagluto ng ating organic black rice risotto. Para maging malasa ang lutuin, samahan ng butter ang mantika. And then, syempre, ang ating bawang at sibuyas. So, unahin natin ang chicken dahil mas matagal maluto ang chicken. Ayan. Sarap. Bango. Sana masarap. Isunod naman ang chorizo na magdadagdag ng linamnam at alat. Yeah. And finally, ang ating last na i-add ay ang mushrooms. Just a few button mushrooms. No? Canned button mushrooms na slice. Alright, so after sauteing all our ingredients, initially, all our ingredients, pwede na natin siyang ilipat sa mas malaking, ang bigat ha, mas malaking kaserola. Kakailanganin kasi ng malaking lalagyan para mailuto ang bigas sa chicken broth. So, ang technique sa risotto, you put first the rice,
put the rice, and then immediately put broth. Para masigurong tama ang pagkakaluto at ang timpla, kailangang dahan-dahanin ang paglalagay ng broth sa bigas habang patuloy itong hinahalo. Halo ka lang ng halo. So, habang naghahalo ka, pwede ka mag-Instagram, pwede mong tutoran yung anak mo, pwede kayo mag-review. Malakas sumipsip ng liquid ang black rice, kaya naman sa tuwing matutuyo na ito, kailangang dagdagan ang broth hanggang sa maluto ang bigas. Malapit-lapit na rin naman to. Tsaka, malapit-lapit na rin na magpantay yung braso ko kasi kanina pa ako nag-aano. Konting tiis lang, mga mami, para masigurong masarap at healthy ang kakainin ng inyong mga chikiting. Gaya ni Baby Gummy ni Bettina, magiging love din ng inyong anak ang all-in-one meal na ito. Finally, after 15 minutes and 3 hours, tapos na ang ating black rice risotto. Ang Parmesan cheese naman ang lalong magpapa-creamy at magpapaalat sa ating risotto. This is for the family. And this one is for Gummy. Yan, Gummy, this is for you. There. Kailangan na lang isalin sa lalagyan at meron ng nakakabusog at kakaibang meal na pwedeng pagsaluhan ng buong pamilya. Kung sa itsura lang, talaga namang pasadong pang-Halloween ang recipe na ito. At bukod sa taglay nitong sustansya, patok din ito sa panlasa. Maliban sa black, marami pang klase ng organic rice na mapagpipilian. Kabilang na riyan siyempre ang maugong na brown rice. Kumpara sa nakasanayang puting bigas, isang beses lang ito dumadaan sa rice mill. Kaya naman ang resulta, brown rice na siksik sa sustansya. Maraming mga recipe ang pwedeng gawin dito. Gaya na lang ng fried brown rice special na itinuro ng lead singer ng Imago na si Aya De Leon. Na-invento po to para magkaroon tayo ng ugaling kumain ng brown rice. Ang main ingredient ito, syempre walang iba kundi ang masarap na brown rice. Bidang-bida ang brown rice sa ginanap na launch ng Good Food Project kasabay ng pagdiwang ng World Food Day sa PETA Theater Center. Bahagi ito ng kampanya ng mga organisasyon na dakila at Oxford Committee for Famine Relief o Oxfam International para i-promote ang organic brown rice. Kaya naman ang ating kapusong midnight snack host na napapanood sa Saksi at ambassador for the Grow campaign ng Oxfam na si Michael Daes, todo rin ang pag-endorse sa healthy brown rice. Huwag po kayong matakot sa lasa. Yung brown rice, parang white rice lang talaga yan. Siyempre, may extra texture siya. Pero kung hindi nyo iisipin, I promise, mas masarap pa siya. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit dumarami na ang mga sumusuporta sa kaning ito. Yan ang good news sa good food. Yeah! Ngayong Halloween, huwag matakot alamin ang mga hindi nakasanayang pagkain. Itodo na ang thrill and dare to try something new dahil malay nyo, gaya ng organic rice, may taglay pala itong good news.